Amen. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pagkikinig, pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin nating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurihan, pagpapala, karangalan at kadakilaan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At nagpapaabot po ko ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ganyan din sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At bumabati po tayo ng maligayang panonood sa ating mga minamahal na mga kapatiran, at nagpapaabot ng pagbati sa ating mga minamahal at ginagalang na beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang natin beloved pastor, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig ng mga kapatiran natin mula sa dito po sa Olonga po hanggang sa Ibayong Dagat, sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang panonood po sa inyo, at tayo po minsan pa mga minamalay manalangin upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po humingi ng kapatawaran. Sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala, dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat. Tumawag sa iyong dakilat banal na pangalan lang. Isa mo po yung mga salita. Sa ganang amin, wala po kami magagawa, Panginoon, at dalangin po namin. Hipuin mo lahat ng mga nanonood, abutin mo po ang kalmakahilingan, ang kalmapangailangan, lalo na po ang mga may sakit, may makaramdaman, magimala po kayo habang pinakikinggan po ang iyong mga banal na salita. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, kindly buksan po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Revelation chapter 14, verse 6 and verse 7. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata po'y 14, talatang 6 hanggang 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon na Kanyang paghahatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Amen. Amen. Mga minamalang ating pong pagsaya, pamamagatan po nating the gospel call, ang panawagan ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo, mga minamahal, sabi po ng Biblia, ito po yung isang mabuting balita. Sabi nga, gospel means God's spell. Ibig sabihin, good news. Ito po yung mabuting balita, mga minamahal. Sabi, God's grace bringing salvation to all men through faith. Kaya tinawag na mabuting balita, kaya tinawag na good news, maminamahal, sapagat sabi ng Biblia, God's grace bringing salvation to all men through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, maminamahal, tayo po ay binibiyayaan ng Diyos, maminamahal, ng kaligtasan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya nga kung mababasa niyo po ang Efeso 2, talatang 8 hanggang 9, sabi rito, sapagat sa biyaya tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi na sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ito palang ebanghelyo na tinutukoy purito, maminamal, ito pong good news na tinutukoy, maminamal. Ito po yung tinatawag po, mga minamahal, sa banal na kasulatan na kaligtasan natin sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Ito'y kaligtasan. Ang sabi, hindi sa pamagitan ng gawa natin, upang hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi po tayo pwedeng magmapuri. Ibig sabihin, kinahabagan lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito po sa banal na kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Hindi ko ikinahiya
ang ipangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sasampalataya. Kaya nga, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, ito pong tinatawag na gospel call. Ano yung mga panawagan ng Diyos, mga minamahal, bilang tugon natin sa mabuting balita. Sabi ko nga po sa inyo, ito pong tinatawag na gospel, ito po'y panawagan ng Diyos. Kinakailangan, mga minamahal, tumugon po tayo sa panawagan ng ating dakilang Diyos upang tayo po, mga minamahal, ay maligtas. Yes. Upang tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Ang sabi rito, mga minamahal, every nation, kindred, and tongue. Ang sabi rito, mga minamahal, and people. Sabi, preach unto them that dwell on earth. Sabi rito, ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, ito po'y mabuting balita. Sinabi po nabasa po natin kanina sa verse 6, maminamahal, sabi, na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananaan sa lupa, sa bawat bansa, bawat angkan at wika at mga bayan. Amen. Ito pong Ebanghelyo. Sa madaling salita, mga minamahal, walang ibang makapagliligtas sa ating kundi ang Ebanghelyo. Amen. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Kaya nga umabot ng 7,000 religion throughout the world. Ang reliyon ngayon, mga minamahal, ay umabot ng 7,000 religion sapagkat nagsisikap ang tao na iligtas ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng reliyon, sa pamagitan ng sarili nilang paraan. Pero sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang paraan ng Diyos para tayo maligtas ay sa pamagitan lamang ng Ebanghelyo. Good news. Sabi, gospel, mga minamahal, means God's spell. Good news, ito'y mabuting balita. God's grace bringing salvation to all men through faith. Ang gagawin mo lang ay manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ano ang panawagan ng Diyos bilang pagtugon natin, mga minamahal, sa Ebanghelyo? Sinabi po ng talatang 7, the Revelation, chapter 7, mga minamahal, 14:7, ang sabi po rito, matakot kayo sa Diyos. Yeah. Ang sabi at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ang unang-una dapat, mga minamahal, tugon po natin para tayo po'y maligtas. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen. Dito sa Jeremias, Kapitulo 10, talatang 3 hanggang 5, at italo natin ng 7 hanggang 11. Makikita niyo po rito, mga minamahal, ang tao po walang takot sa Diyos. Bakit? Yung Diyos, maminamal, ang lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na gumawa sa tao. Yung Diyos na gumawa, maminamal, ng langit at ng lupa. Gumawa ng mga punong kahoy. Gumawa ng mga bundok, ng mga dagat. Gumawa, maminamahal, ng mga bituin sa langit, ng araw at ng buwan. At higit sa lahat, gumawa ng tao. Ang Diyos ang gumawa. Pero, maminamahal, ang tanda na ang tao po'y walang takot sa Diyos. Sila ang gumawa ng Diyos. Gumagawa sila ng Diyos. Sabi rito, Jeremias, Kapitulo 10, talatang 3 hanggang 5, at talo natin ng 7 hanggang 11. Mga minamahal, yung pong ikaw ang gagawa ng Diyos, at ito ang iyong sasambahin, ito ang iyong paglilingkuran, ito'y pagpapakita ng kawalan takot sa Diyos. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ka pa kaysa sa Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Kasi ikaw ang gumawa ng Diyos. Tignan nyo, mami, na mabasahin po natin sa Jeremias. Kaya galit ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, tayo po, mami, namal, ay dinadagsa ng mga salot. Tayo po ay dinadalaw ng mga bagyo. Nasa Isaiah 29 verse 6, dadalawin ka ng bagyo. Dadalawin ka ng malalakas na kulog. Dadalawin ka ng mga malalakas na lindol. Kita nyo ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo natin, sa iba't ibang bansa, mami, namahal. Dinadalaw sila ng mga malalakas na bagyo. Dinadalaw sila ng malalakas na lindol. Talagang napakasama na ng mundo natin. Pinakikita nilang sila'y makadiyos, pero hindi sa paraan na ayon sa ating mahal na Panginoon Diyos. So, sabi po rito, mga minamahal, sa Jeremias 10, chapter 3, verse 3 hanggang 5, talo natin 7 hanggang 11, mga minamahal, ang tao na ang gumagawa ng Diyos. Galing sa mga punong kahoy.
Biro mo, babaliin nila yung punong kahoy, tutumba nila yung punong kahoy, katulad dyan sa Pampanga, dyan sa Dako ng Lubao, ang dami pong mga punong kahoy dyan, at ginagawa po nilang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, mga graven images, tapos ibebenta nila, ipagpapalit ng palanggana, ipagpapalit po, maminamal ng mga damit, oh? Ibinibenta nila, maminamal hulugan, para sambahin ng tao, maminamahal, yung Diyos na kanilang ipinagbili. Tignan nyo, basahin nyo po ang Remes 10, talatang 3 hanggang 7. Basahin po na hanggang 5, italo natin ng 7 hanggang 11. Dito sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 10, talatay 3 hanggang 5, talo ng 7 hanggang 10 hanggang 11. Sabi sa Jeremias chapter 10 verse 3, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. 4, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. 5, sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakbutan ang mga yaon, sapagat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Tanong ng 7 hanggang 11, sinong hindi matatakot sa iyo o hari ng mga bansa, sapagat sa iyo naukol palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa, at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo. 8, kundi sila'y pawang tampalasan at hangal, turo ng mga Diyos-Diyosan, yaoy kahoy lamang. 9, may pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis at ginto mula sa upas o yupas, nagawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday. Asul at kulay ube ang kanilang damit, gawang lahat ng mga bihasang manggagawa. 10, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. 11, ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Amen. Amen. Yan po, maminamalang nakalulungkot na katotohanan. Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Gumawa tayo ng Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, na sila ay gumawa, mga minamahal, ng mga punong kahoy. Sabi rito, mga minamahal, na ito'y gawa lamang ng kanilang mga kamay. Sila'y naging pawang tampalasan, hangal, turo ng mga Diyos-Diyosan, yaoy mga kahoy lamang. Pero ang panawagan ng Diyos, maminamahal, matakot tayo sa Kanya. Hindi siya larawang inanyuan, hindi siya ribulto. Sabi rito ng talatang 5, maminamahal, sabi ng talatang 7, maminamahal, sinong hindi matatakot sa iyo o hari ng bansa? Sapagat sa iyo nauukol palibasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa at lahat ng kaharian ay gaya mo. Mga minamahal, sabi ng talatang 10, maminamahal, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos, walang hanggang hari, na ang kanyang putay nayayanig sa lupa at hindi matatagalan ng bansa ang kanyang galit. Yan po, maminamahal, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol, kaya nagkakaroon, maminamahal, ng mga malalakas na bagyo, kaya nagkakaroon po, maminamahal, ng tinatawag na tidal wave. Kaya nagkakaroon ng kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat gustong imulat tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal.
sa katotohanan. Ayaw niya, mga minamahal, na tayo po ay sumamba sa mga larawang inanyuan ng mga Diyos-Diyosan. Sabi rito, mga minamahal, ang kanilang Diyos ay walang kabuluhan. Ha? Sabi rito, mga minamahal, na pawang gawa lamang ng tao. Ha? Sabi, wag niyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan at wala rin namang magagawang mabuti. Wala silang magagawa. Ang kasamaan at wala rin magagawang mabuti. Kung meron man tayong nararanasan na mga lindol, may mga nararanasan tayong mga malalakas na bagyo, mga pagbaha, mga tidal wave, mga minamahal, yan ay hindi po gawa ng mga Diyos-Diyosan niya, kundi gawa mismo ng Diyos para imulat tayo sa katotohanan. Para ipaalam sa atin na hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa pagsamba natin sa mga larawang inanyuan. Kasi sinabi ng Biblia, mga minamahal, fear God. Matakot kayo sa Diyos. Sabi, sinong hindi matatakot sa iyo, o hari ng mga bansa, sapagat sa iyo nauukol palibasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa at lahat nilang kaharian at walang gaya mo. Maminamal, ang gusto ng mahal Panginoon, sa Kanya lamang tayo matatakot sapagkat ang Diyos, maminamal, ay tunay na Diyos. Siya ang buhay ng Diyos. Siya ay buhay na Diyos. Siya ay walang hanggang hari. At mayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng bansa ang kanyang galit. Kaya nagkakaroon ng lindol, kaya nagkakaroon, mga minamahal, na tinatawag po, mga minamahal, na tidal wave. Nakita nyo po, sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, pagkatapos po ng mga lindol, sa ibang lugar, mga minamahal, meron na namang papalit sa isang lugar. Pagkatapos po ng lindol, meron na namang tinatawag na tidal wave. Tapos kung wala namang mga lindol, wala namang mga bagyo, maminamahal, nagkakaroon naman ng digmaan. Katatapos lamang ng digmaan, hindi pa nga natatapos ang digmaan sa Russia, maminamahal, sa Ukraine, meron na namang dumating, maminamahal, na malakas na lindol dito po sa dako ng Russia. Bakit? Sapagkat wala silang kinikilalang Diyos. Maminamahal, hindi sila kumikilala sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sabi nga ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10, maminamahal, sila'y mga makasalanan. Sabi rito, maminamahal, kung bababasa po natin ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10, hanggang 18, maminamahal, ito po mga taong ito, mga minamahal, ay hindi humahanap sa Diyos. Hindi nila tinatalastas ang Diyos. Dahil karamihan po, sa tinatawag po, maminamahal, na mga Russian, yung mga tao sa Russia, maminamahal, ay hindi sila naniniwala sa Diyos. Yes. Yan ay karamihan sa kanila ay communist country, pero meron mga ilan dyan, maminamal, na naniniwala na sa Diyos. Pero mostly, maminamal, karamihan dyan. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, kung mababasa po natin dito sa Roma, basahin po natin, sabi, walang humahanap sa Diyos, walang nakakatalastas sa Diyos, sapagkat walang matuwid, wala kahit isa sa kanila. Basahin po natin ang Roma 3:10 hanggang 18. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatay 10 hanggang 18. Sabi dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang umahanap sa Diyos. 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13, ang kanilang lalamunan ay isang libing ang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. 14, ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. 15, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. 16, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila kilala. 18, walang pagkatakot sa Diyos
sa harap ng kanilang mga mata. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nakalulungkot po ang ating mga lugar diyan, mga minamahal, sa dako po ng Russia. Amen. Sapagat marami sa kanila ang hindi naniniwala sa ating dakilang Diyos. Hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon Diyos. Imagine, katatapos lamang po ng, o hindi pa nga natatapos yung digmaan dyan. Meron silang gera, mga minamahal, laban sa Ukraine. Pagkatapos nito, mga minamahal, meron pang dumating na malakas na lindol. Bakit po dumarating ang mga bagay na yan, mga minamahal? Sabi ng Biblia, sapagkat walang nakatatalastas sa Diyos. Yes. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasama at nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay gaya ng libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamagitan ng mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang daan ng kanilang kapayapaan na hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Yan po ang totoo niyan, mga minamahal. Kaya nga, kung hindi po tayo, mga minamahal, magkakaroon ng takot sa Diyos, kahit tayo po makakaranas po niyan. Sapagat, mga minamahal, ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, sabi, fear means have reverence for God. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos, yung magkaroon ka ng tinatawag na malaking respeto, malaking pagkilala, mga minamahal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi ka, mga minamahal, naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka magkakaroon ng malaking respeto at pagkatakot. Sabi rito sa awit, kung mababasa po natin ang awit, Kapitulo 34, talatang 7, 9,